Ang akala kasi ng mga ng mga taong nagtatagumpay na o yung mga ibang taong nakakalasap na ng sarap sa buhay, ganun lang kasimple ang bagay-bagay, no? Kapag ka inisip mo at naramdaman mo, mangyayari na talaga kaagad, no? Which is sa part ng mga taong may hirap, no? O kaya may mga kapansanan, may mga sakit, hindi talaga ganun kasimple. Hindi talaga ganun kasimple kasi may pinagdadaanan ka no? Nasasabi mong madali lang ang mga bagay-bagay kapag ka pumapabor sa iyo ang panahon, no? Halimbawa, pag may nalalasap ka ng tagumpay sa sarili mo, no? Maayon sa iyo mga bagay-bagay, doon ka mas nakakapag-isip ng maayos. Pero ang totoo kasi niyan, in reality, hindi, ay yung antas ng faith ng bawat tao, hindi pare-parehas talaga. No? Kaya nga, yun yung advantage naman ng mga taong mabababa ng sanglibutan sa mundong ito. Ano yun? Kapag the more na mababa ka, the more na mahirap ka, nasa pinakailalim ng sanglibutan, ikaw naman ang pinakamataas sa Diyos. Alam mo ba yun? Kaya ako yung tinatanong kasi yung matagal na akong ganito, 2 years na kasi ako hindi pa magano. Parang Faith lang yan, is, kasi tulad nga ng sinabi ko, hindi madali ang lahat ng bagay. Step by step yan. No, hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na gagaling na ako bukas. No? Tapos kinaumagahan, may sakit ka pa rin. 'Di ba? Bukas mangyayari sa akin tong bagay na to, pero kinaumagahan, ganun pa rin naman yung nangyayari. Negative pa rin. Hindi kasi ganun, Lin May, step by step yan. Yung maganda nga naman talaga may duration. Pero kung dumating yung time na, halimbawa, sinabi mo sa sarili mo, by next month, kailangan magaling na ako. No? Yun yung gagawin mo, magpupursige ka, no? Para may magawa ka sa sarili mo, umayos na yung pakiramdam mo, umayos na yung kabuhayan ninyo. Yun yung time na may gagawin ka sa sarili mo. Yun yung maganda, may duration ka, no? Pero, ang masakit kasi na katotohanan, kapag ka hindi mo na-reach yung goal, ba, wala masyadong nangyari, no? Nangihina ka ulit. oo, totoo. No? Wala masyadong nangyari doon sa buhay mo. Nangihina ka. Yun yung mali. Yun yung mali. Kailangan consistent at kailangan may babaguhin ka talaga sa ginagawa mo. No? Kasi hindi mo naman pwedeng pwersahin baka lalo ka lang madisgrasya pag pinersa mo ng gusto yung sarili mo doon sa bagay na hindi naman talaga nararapat. Kaya No? So, ang kailangan mong gawin? Dahan-dahan. No? Tanangin mo muna yung sarili mo, gusto mo bang may mabago? No? Kapag ka natanggap mo sa sarili mo na may gusto kang baguhin sa sarili mo, lahat ng mga mali mo nung mga nakaraang panahon, marirealize mo yan No? May isip mo yan sa sarili mo. No, na yung mga mali mo nung mga nakaraang panahon hindi mo nababalikan. So anong mangyayari? May stop yun ngayon. No, may stop yung pagkakaroon mo ng sakit. So anong mangyayari? Hindi na lalala. Ang good news, kapag ka hindi na lumala, meron ka nang pwedeng baguhin doon sa lifestyle mo kung for example, no. So yun na yung start ng healing. Okay? Nakapanood ka na ba ng mga video ni Dr. Atoy Arboleda? oo, nakapanood na rin ako. Kung nakapanood ka na nun, marami kang matututunan doon, promise. Ako kasi hindi ako doktor Kung ang about sa healing lang din naman ang kailangan mo. Kailangan kasi yung mataas na faith, mataas ang faith na kailangan mong gamitin doon, no? Kapag ka mataas kasi antas ng faith mo, kaya hindi mo na kailangan ng gamot. No, hindi mo na kailangan ng gamot. Pero nakadepende yun sa taas ng faith mo. Pero sa ating mababa ang faith, no, mababa ang pananampalataya, kailangan nating gumalaw,
No, kailangan nating kumilos kasi yung pinakamataas na faith kay kay Jesus Christ Oo nga. no? So ang ginawa niya lang, sinalita niya lang. Sa pamamagitan lang ng salita niya, nagagaling yung tao, split seconds, gumaling na kagad yung tao, no? Kaya agad-agad. O, 'di ba? Yun yung pinakamataas na faith, which is sa ang taas ng faith natin, mababa lang kasi tayo, no? So, kaya ang kailangan, bukod dun sa faith mo, kailangan may paggawa, may paggalaw. No? Hindi ka naman pwedeng gagaling nang wala kang gagawin. No? Oo. Yun yung gusto kong sabihin sa'yo.